Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday. Grabe, good morning sa inyo muna mga lods, no? Good morning, good morning. So kahapon medyo out tayo sa update kasi recognition ni Boy WhatsApp eh. So nagano kami, one day vacation. One day pahinga kami mga lods, no? Nag-stroll-stroll lang kami mga idol at kumain. Nawala na naman yung diet ko. Al dami nakain talaga yan. So, yun, mag-update tayo ngayon. Pero syempre, habang nandun tayo, naghahanap tayo ng mga news, mga idol. At medyo matindi mga balita natin ngayon. Malupit, mga lods, no? At Tuesday na. Bakbakan na ba? Bakbakan na. So, kahapon, sinisilip ko yung, chart habang nandun ako sa program. Nag-pump kahapon eh. Mga idol, nakita nyo ba yon? Nag-pump yung market kahapon. Tapos kanina, simula kagabi hanggang kaninang madaling araw, medyo bumalik siya, no? Nag-drop, nag-correction kumbaga. No, nag-correction yung ating market. Pero okay lang 'yun, mga idol, inaasahan ko na 'yun dahil sabi ko nga, uy, okay umangat ng Monday kasi magkakaroon tayo ng volatility pag umatake na yung US eh. Di ba? So, ibig sabihin, nasa taas na siya. Kung bababa man, baka nagbabaka sakali tayo na hindi umabot dun sa mga posisyon natin. Pero kung kasi delikado yung halimbawa, nandun lang siya malapit sa posisyon natin, saka nagkaroon ng bakbakan, nag-drop, aabutin talaga tayo nun. Kaya kahapon, medyo natawa ako kasi, uy, pump ng konti. So, kung mag-drop man sa Tuesday, Tuesday pag bakbaka na, baka hindi abutin. Kaya lang, wala eh. Kagabi pa lang medyo nag-correction na. So, titignan natin kung ano yung mga mangyayari mga idol. So, bago lahat, alam nyo na, mga lods, palike muna ng video natin, okay? Napaka-importante ng like na yan, mga lods, para nyo na sinishare yung ating video kapag nila-like nyo siya. So, isa pa, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update, balita, crypto, global, mag-subscribe na kayo sa channel natin, okay? So, ayan, mag-news na muna tayo. So, dito na nga, check natin yung chart natin. So, nag-pump na siya eh. From, ano to? Nag-pump siya ng 6%. Okay? So, ngayon, simula kagabi, ayan, check na natin. Kalahati, no? So, kung titignan natin 50% nito, mga idol, inabot niya na. Okay? So, ano rin to strong strong support din yan mga idol. Dahil dito may maraming konso dito eh. So, strong support to. Nandito siya ngayon. At this moment, nandito siya sa strong support natin. So, once na binasag niya to, mga idol, dito tayo sa pangalawang support. Okay? Ito yung pangalawang support natin. Dito banda. Ayan. Ano sunod? Ito na, yung last na support natin. Ayan. Sabi ko na eh. Alam nyo kahapon, kasi wala kasi kami. Medyo nasa food trippang kami. Resistance to, malakas to eh. Kasi may ano rito, tawag dun? Bungkol. tawag dun? Bugkus. Marami. Ayan, isang piling na saging na lang. Ayan. So, merong ano dito bugkus ng candle. So, sa tingin ko, matinding resistance to eh. Kaya lang, sabi ko mag-short kaya ako. Hindi ko ginawa eh. Sayang talaga. Kasi wala ako sa bahay eh. Nasa galaan kami. So, sa cellphone lang ako magpo-position if ever. So, nahirapan ako pag sa cellphone. Kaya sabi ko, pag-uwi ko na lang. Kaya lang, pagod na ako pag-uwi ko. So, wala na. Rekta debas na ako pag-uwi. Tulog na ako agad eh. Mga idol, so ayan So ito yung sitwasyon natin ngayon, mga idol, no? Pa-explain lang natin. So, eto, nandito tayo sa first support natin. Ayan yung bugkus ng pagmamahal. No? Ayan yung first support natin sa tingin ko. Sa tingin ko lang and then second support natin, this one, and then yung last natin, strong support na to. Mga idol, no? Medyo mahirap na basagin to. Pero once na mabasag yan, baka tagusin na tayo pababa, okay? Pero ito, support yan. So, check natin. Baka dito na maglaro yan. Umangat man siya, baka maglaro na siya dito. At pag ganyan, ano yung ating sentiment dito?
Kapag dito siya naglaro sa taas, mga lodi, sa taas ng blue na yan, pwedeng dito siya, paangat siya, malaki yung chances. Pero kung dito siya sa baba naglaro, mga idol, medyo ang chances niya is drop. Okay? So, ayan yung ano natin ha, ayan yung hulalysis. Sa taas naman, syempre resistance natin, siguro lagyan ko na lang dito banda. Ayan, dito sa baba ng bugpus. Okay na lang, hula na lang yan. Hulalysis nga eh. Di ba? So, eto ngayon ang ating resistance, no? Oh. Pero etong dulo na to, once na ma-break yan pataas, mga lodi, may chance na medyo matindi mangyari dyan, mga idol. Ano sunod ba dyan? Wait lang ha, nasa 15 minutes time frame tayo. Ang ganda nun. Ang ganda nung ano na to, resistance na to, mga lodi. Okay, so yan, tignan natin kung ano mangyayari dito. So ngayon, ganyan tayo. Yung position natin kahapon, ang lalaki na eh. Kaya ngayon, bumaba ulit eh. Kahapon, ito, nasa ano na to eh. 5K. Balik kalahati. Kasi syempre, kalahati yung binaba eh. Ayan, kalahati. So 2.6 tayo ngayon. So ito, hindi. Ito, ganun din to. Ang laki ng binaba ng, ano, ng Doge. Hindi lang kalahati yung Doge eh. Kasi umuol na siya sa ano ko, sa position ko sa XRP eh. So ibig sabihin, nagpa 5K na rin to. Yung position ko, ayan sabi sa inyo, hindi kalahati yung binaba niya eh. Halos bumalik siya sa dati. Halos bumalik siya sa dati oh. Dito umangat kahapon, di ba dito? Ayan. Yung XRP natin dito lang sa kalahati, tapos nagre-recover na ngayon. So siya bago siya makaramdam ng recovery, sobrang lalim niya na, halos bumalik na siya kung saan siya nagsimulang umangat. So medyo negative to, mga lodi, sa Doge. Siguro ganito rin yung itsura ng Bitcoin kasi sumasabay naman sa Bitcoin yung Doge eh. Ay, sorry. Natin. Hindi. Ang magkaparehas yung XRP tsaka yung Doge. Ay, yung Bitcoin. So, sa half, no? Ayan. So, medyo hindi kumapit ng konti yung Doge, mga lods. Okay? Pero okay lang yan, mga lodi, no? No problem tayo dyan. Expected na natin yan, mga lods. So, nagpakita si Doma. So, ayun, kita-kits tayo. Hindi, joke lang. Kumpisa lang, no? So, mag-news na tayo, mga lods. Matindi mga news natin. Pero, check muna natin yung pinasa sa atin na news. Sino ba nagpasa sa akin nito? Shoutout kay Idol. Kay Maki. So, pagka ganito kasi, mga idol, kunyari, nagbibigay kayo ng news sa akin, sobrang shoutout, salamat sa inyo. Pero, ang una kong ginagawa pagka ganito, tinatanong ko agad si Grok. So, totoo ba ito? Ganun agad yung tanong ko. Kapag sinabing hindi totoo, alam nyo na kung ba't hindi natin nasama sa news natin. Kasi, bine-verify natin kung totoo, no? So, kapag di natin nasama sa news, ibig sabihin, negative. Okay? So, hindi ko pa ito na-check eh. So, titignan natin. Totoo ba to? Totoo ba ito? Ayan na. Tanungin natin si Shana, yung post ni Shanaka Arnslem Pereira. Okay? Totoo daw. So, basahin natin ha. Ang post mula kay Shanaka ay nag-summarize ng field report mula sa Citrini Research. So, ito mga idol, ito yung mga report to tungkol sa Strait of Hormuz. Okay, matindi yung ginawa dito. May mga spy ata rito nung binasa ko to. Isang independent investment research firm na nagpadala ng analyst sa Oman para obserbahan ang sitwasyon first hand. Ang kanilang report ay available sa Citrini Research, etc. No? At ito ay na-cover. So ito na tayo. Ano ang sinasabi ng report at bakit credible ito? Humigit kumulang 50% ng tanker traffic ay invisible sa public AIS, no, o Automatic Identification System. No, yun yung mga nagtatrack ng mga tank o yung mga barko, parang ganoon. Dahil sa mga Dahil sa mga simpleng technique, pag-off ng transponder o yung going dark, GPS, spoofing, identity swapping o yung gamit ang MMSI ng ibang barko barko nga yun. O low power mode, ito ay hindi bagong bagay. Matagal nang ginagawa ito ng short fleet para sa sanction evasion o yung Russian o Iranian oil. May patuloy na oil flow lalo na papuntang China. So tuloy-tuloy daw yung takbo dun. Pero sa ilalim ng kontrol ng Iran, ng IRGC, no? Kumbaga nagkakaroon kasi syempre allied naman ng Iran yung China eh.
ang mga barko na friendly o yung mga nagbabayad ay pinapadaan, habang ang iba ay naharang o inaatake. Ayun yung nangyayari ngayon. Pay to pass system, kasi ang bayad nga dyan is $2 million kung gusto mong dumaan dyan. Iniulat iniulat na nagcha-charge ang IRGC ng toll o around $1 per barrel higit pa sa yuan o stablecoin crypto para sa safe passage at escort. Ito ay nakumpirma ng Bloomberg at ibang source batay sa shipping industry at government official. Dahil dito mukhang close ang Strait sa public data na nagpa-spike ng Brent crude hanggang $115. So kung tutusin mga Lodi, parang ang pagkakaano ko dito, yung mga kampi ng Iran, dumadaan yan, wala silang problema. Lalo na yung mga nagbabayad, no? Ang sinasabi kasi parang ang sinasabi ng US kasi parang sarado yung Strait of Hormuz, sarado, walang nakakadaan. Pero sinasabi dito meron yung mga allied tsaka yung lalo na yung mga nagbabayad, nakakadaan. Pero hindi talaga total shutdown. O yun nga, hindi talaga siya shutdown. Selective at profitable para sa Iran lang yung pwedeng dumaan. Ito ay nagiging dahilan ng market reaction. Bumababa ang presyo ng oil nang kumakalat ang report dahil nababawasan ng takot sa total disruption. Totoo ba talaga? Ang core claim, oo, totoo daw. Supported ng maraming independent data. May reports mula sa Windward, marine traffic at iba pa tungkol sa GPS jamming, AIS blackouts, spoofing at dark transit. Kumbaga, kapag tinatrack mo kasi sa radar, hindi mo makita, parang ganun. No, kasi naka-off sila. Pero ang totoo, may mga dumadaan. Matagal nang ginagamit ang mga trick na ito sa high-risk water. Ang on-the-ground story o yung analyst sa speedboat 18 miles from Iran without spy o with spy gear at cigars, dramatic marking heavy, pero ang findings ay consistent sa ibang intelligence at shipping reports. Hindi to secret na impormasyon, satellite surveillance at military intel ay malamang nakikita naman ang totoong traffic. Skepticism, may nagsasabi na overblown ito dahil alam naman ng governments military ang totoong bilang via satellite at iba pang means. Hindi lihim na lihim ang lahat. Meron ding nagsasabi na kahit 50% dark traffic, overall volume pa rin ay drastically down. Reports 90% plus drop visible crossing. Sa madaling salita, hindi close ang Strait of Hormuz, hindi siya sarado gaya ng akala ng market. Kasi bakit? Kasi dahil akala ng market sarado yung Strait of Hormuz, tumataas yung langis. Pero ang totoo, hindi pala sarado. No, may mga napipigilan lang, lalo na yung mga kalaban ng Iran. Pero yung mga allied nila, tsaka yung mga nagbabayad, nakakadaan. 'Di ba? Yung mga nagpa-profit yung Iran is nakakadaan. So hindi talaga siya 100% close. Controlled ito ng Iran na may toll system at electronic tricks para magmukhang mas malala. No? Totoo ang phenomenon ng AIS evasion at selective tolls. Ito ay na-verify ng multiple sources. Hindi lang isa, pero ang 50% invisible figure ay estimate mula sa field observation nila, hindi eksaktong official count. Parang ang nangyayari ganito. Ang nakikita ng mga tao na dumadaan sa Strait of Hormuz o ng US, sinatotrack nila, sabihin natin 100. No? Pero ang totoo, 200 yun. Dahil 50% doon mga naka-dark position, nasa blind spot. Parang ganon. So almost 50% yung hindi nakikitang dumadaan, mga loads, no? So ganun yung parang pagkakaintindi ko dito. Correct me na lang if I'm wrong, okay? So sa madaling salita, hindi totally sarado ang Strait of Hormuz na sinasabi ni Trump na buksan nyo ang Strait of Hormuz, yung hindi, babakbakan ko kayo ngayong Tuesday. 'Di ba? Ganun yung sinasabi niya eh. Ang sinabi nga alam niyo yung sinabi ng China, bukas naman yung Strait of Hormuz bago niyo atakihin. Kasama ang Israel yung Iran. Normal na tumatakbo ang Strait of Hormuz 1 month ago. 'Di ba? So gumawa lang kayo ng geopolitical crisis para lang sa wala. Tapos ngayon papabuksan niyo bukas naman yan dati bago niyo atakihin yung Iran. O, 'di ba? Ganun. So marami na alam nyo mga lods marami na ngayon talaga na nagagalit kay Trump, no? Dahil sa ginagawa niya ngayon, dahil buti sana ko ang pinaka naapektuhan is USA eh. Kaya lang hindi eh. Yung mga nasa Asia, lalo na sa Asia, no? Ayun talaga yung naapektuhan dahil tumataas lahat dito mga idol dahil sa ginagawa nila.
Okay? So, kaltok kay daddy. Makulit ka. O, ayan. Ito pa. Ito tayo dito. Matindi to eh. Meron tayong mga bagong ano rito, mga lods eh. News, okay? President Trump just called on all Georgia 14 Congressional District Patriots to surge to the polls tomorrow, Tuesday, and elect Clay Puller. This is the race for... Ayan, para mo pinopromote. Ito tayo sa mga ano tayo, sa mga gera. Wow, sabi dito, Iran is panic and finally allowed more ships through the Strait of Hormuz. O ngayon, sinasabi dito, nagpapanik na daw yung Iran kasi pinapadaan na yung, medyo nagpapadaan na sila sa Strait of Hormuz, which is hindi naman. Hindi sila nagpapanik, nagpapadaan naman talaga sila, di ba? Ayun yung report dun eh. Yeah? Traffic through Strait of Hormuz is at its highest level since the start of the war. If they were smart, they waved the white flag tonight before Trump's deadline. Imagine na mga idol, ang tindi nito, ang kulit ni Trump mga idol, no? So, okay naman talaga yung Strait of Hormuz. Laging pinambabanta ni Trump na sarado yung Strait of Hormuz. Pero ang totoo, hindi naman sarado. Lagi yung sinasabi na, sige, buksan niya kung hindi, yari kayo sa akin. Kumbaga, ginagawa niya na lang dahilan yung Strait of Hormuz para yariin niya yung Iran. Ganun na lang yun eh. Mga idol eh. Di ba? Ayun yung sa tingin ko nangyayari dito. At itutuloy pa rin ni Trump yan, mga lods. No? Yung pag-atake dyan, itutuloy niya yan. Kasi sinabi niya na yan eh. Imposibleng hindi niya sabihin, hindi niya, sa akin na, napakalaki ng porsyento na ituloy niya yung pag-atake sa Iran, lalo na sa mga importanteng yung lugar ng Iran, yung bridge o yung energy source ng Iran, atakihin nila yan mga lods. No? Ginagawa lang din dahilan yung Strait of Hormuz. Okay? Tapos, kaya lang mga idol, di ba, alam niyo naman nung nakaraan, nag-news tayo na natutuwa yung mga Iranians dahil ang totoo naman talaga mga lodi, yung regime lang naman talaga yung namumuno sa Iran, yung ayaw ng mga Iranians eh. Pero syempre yung bansa nila, mahal nila yun. Yung mga energy sources na pinagkukunan, kasi kung atakihin din ni Trump yun, maapektuhan din sila. Di ba yung mga uma-idol kay Trump ngayon dyan sa Iran, maapektuhan din yun kasi diyan sila nakatira eh. Tapos wawasakin ni Trump yung mga lahat ng mga energy sources. So, ngayon, meron mga welga at nagsasuggest mga lodi ng pinakamalaking kalokohan sa mundo na naisip ko. Nakita ko. Sabi dito, holy crap, Iranian state TV is now calling on Iranian children. What the hell is this, man? Iranian children to surge to power plants so they can be human shield against President Trump. So, ang ginagawa ng Iranian news, nananawagan sila sa mga bata, sa mga children, children na pumunta ron sa mga power plants, sa mga energy something, no? Para dun sila maggawing shield sila. Para hindi atakihin ni Trump yun. Ayun yung sinasabi. Students, youth, and almost everyone is invited to shield key infrastructure tomorrow kasi alam nila na atakihin na ni Trump yun mga lodi. At ang pinakamalaking kalokohan dito, bakit mo sasabihan yung mga bata na gawing shield yung sarili nila? Mga idol. Di ba? At sinong magulang papayag nun? Ayan, nak, punta ka dun. Gawin ka naming shield. Hindi tayo atakihin ni Trump. Tayo, pwede ba yun? Antindi na ito mga idol. Nako, medyo kakaiba yung nangyayari ngayon sa mundo, no? O ayan, tinanong niya, Grok, is this true? So totoo ito, sabi ni Grok. Ayan, no? Yes, the video and image from Iranian State TV, it features Alireza Rahimi, Secretary of the Supreme Youth Council, announcing that tomorrow, April 7, o ngayon to sa atin, at 2 p.m. young human chain circle will form around power plants nationwide. He invites youth, students, athletes, artists, and faculty to gather there, calling the plants our investment and wealth. This is in direct response to ongoing threat o US threat under President Trump to strike Iran's energy infrastructure over the Strait of Hormuz. The human shields framing fits the context of using civilians to protect key sites. Though the broadcast uses human chain and targets youth students rather than young children specifically. Pero kahit na
Mga lods, kalokohan yan, mga idol, no? Ba't mo sasabihin yun? Human shield? Paano kung tuloy ni Trump yun? Kaninong dugo ang kaninong kamay ang may dugo? Sino may kasalanan? Parang ganun. Sinong may kasalanan? Paano kapag inatake yun, mga idol? Patay lahat yung mga bata doon. Oh, syempre, ang sisihin si Trump. Kayo nagsabi ng pupunta doon. At sinabi na ni Trump na atakihin niya yun eh. Oh my goodness, ang gulo ng mundo, mga idol, no? So, dapat ang kulit nang nangyayari ngayon, mga idol. So, sana wag mangyari ang mga yan, mga lodi. Syempre, ayaw natin yan, mga lods, no? Sana, si Trump kasi, mental din talaga, no? Si Trump, ano na siya, sobrang ano na siya, power tripper, kumbaga. Kasi may kapangyarihan siya. Alam niya na meron siyang kapangyarihan mga idol eh. Parang na-imagine ko yun sa parang si Goku na buhay sa mundo ng Ghost Fighter. Parang gagawa siya ng way para laban. Tapos walang lumalaban sa kanya. 'Di ba? Gagawa siya ng si Goku, yun eh. Kumbaga, addict yun sa pakikipaglaban mga idol eh. Yung lahat ng mga nasa paligid niya, mahihinang nila lang. Dahil gagawa siya ng paraan para may paglaban siya kahit ayaw na ng iba. Ayaw namin Goku, last mo, hindi pwede. Ay, labanin niyo ako, iinip ako eh. Ganun. Ganun yung nangyari ngayon, mga lods. Grabe, sana wag mangyari yan, mga idol, no? So, punta na tayo sa ating mga malulupit na balita ngayon, mga lods, no? So, eto muna, mga idol, no? Bago tayo magpunta kay Charles, kasi may nabasa ako kay Charles, eto muna. Blockchain and stablecoins are now direct competitors. Ang nagsabi niyan is si Jamie Dimon ng JP Morgan, okay? Jamie Dimon says a whole new set of competitors is emerging powered by blockchain, stablecoins, and tokenization. Sa tingin nyo, sino yan? Ano yan, mga idol? Siyempre, stablecoin at XRP. Hindi naman siguro kasi magbabangko ni XRP. This system enable real-time settlement and direct asset transfers, threatening core banking revenue like payments, trading, and deposits. JP Morgan isn't ignoring it. They're accelerating their own blockchain push through Kinexys and JPM Coin to keep up. Banks are no longer debating crypto. They're competing with it, no? Samantalang dati, mga idol, no, talagang parang ayaw yung sa bangko lang tsaka crypto dati yung sitwasyon, mga idol, talagang wala lang, no? Kumbaga tinatawanan lang ng bangko yung crypto, wala yan, kalokohan yan, no? Kalaban nila yan. Kumbaga hanggat maaari ayaw nilang mabuhay yung crypto sa mundo. Pero ngayon, mga lodi, hindi na ganun. Nakikipag-compete na sila sa crypto. Ganun nakalupit yung nangyaring adoption, 'di ba? Ganun na, mga idol, no? Kung dati wala lang, kumbaga binabaliwala, parang basura lang sa kanila yung crypto. Ngayon, nakikipag-compete na sila sa crypto. Ganun na ngayon. Ito, good news to for me. No, Binance dominates 2026 Q1 crypto market ranking. So, Binance dito ang laki, mga idol, no? Ayan, kita nyo naman. Divertis volume ranking. Pero saan ako natuwa dito? Dito yung Bitget, nataasan niya pa yung BingX, Landbank ba yan? Tsaka yung Coinbase. Tsaka yung Hyperliquid, mas mataas yung Bitget. Diba? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, alam nyo na, andyan yung Bitget natin sa baba ng description sa video. Ay, baba ng video natin, yung description dyan, andyan yung ating tawag dito, Bitget. No? So, dito tayo nagtitrade, dito tayo nagbubodega, at kung may katanungan kayo, dito ko masasagot kasi Bitget. Kung sa ibang crypto exchange kayo, hindi ko masasagot yun. Kasi hindi ko naman ginagamit. Okay? So, ayan, andyan yung link natin. Ano na kayo dyan? Register, may ano dyan. Bonus and discounts. Okay, pag ginamit nyo ang aking malupit na na code. Lalo na kapag sa ano kayo, sa cellphone, nandiyan yung code natin, MRRF. Okay? So, matindi yan, mga loads. So, goods na goods yan. Pero ang laki talaga ng agwat, no? Binance talaga pinakamatindi, mga lodi. So, ito naman. Bago dito, sa expat. Nako, ito nalungkot ako dito kagahapon, Yung binasa ko to,
Kasi nagpo-post na ako ng tungkol sa crypto dito sa X ko eh. Di ba? X Autolux accounts that post about crypto for the first time. Yung mga account na kunyari wala naman, di naman nagpo-post ng crypto, tapos bigla nag-post ng crypto, na ilalak ng X kasi nga parang sasabihin, mga scam ka ba? Mag-shield ka ba ng coins? Parang ganun eh. Kasi ang tagal mong tapos bigla ka nag-post ng crypto. Anong reason? Ang reason ko kasi, ngayon lang ako nag-blue check. Ngayon lang ako nag-avail ng blue check eh. Mga lods eh. So, ngayon lang ako nagpo-post ng tungkol sa crypto. X-Twitter is rolling out a new feature that automatically locks account the moment they suddenly start posting about crypto. Product lead Nikita Bier said the system flags accounts with no prior crypto activity that begin promoting token and forces identity verification before further post, aiming to shut down phishing and meme coins. Oh my goodness. Pre-post natin ito. Paano ba i-post yun? Ayan, sabihin natin. Kakaumpisa ko pa lang eh. Todas. Ayan pupunta yun sa account, ay makikita yun sa akin, di ba? Punta muna tayo sa akin. Ayan. Di ba? Napunta na siya dito sa, sa wall. Ayan, nag-post na ako ng mga update kong tsaka mga comedy. Tapos mga news. Tsaka mga comedy. Ayan. Tapos bigla magkakaroon ng ganong news. Malas naman yon, man. It's not fair. So, news na ulit tayo mga lods, no? Eto, matindi to mga idol, no? Ito yung reason kung ba't binablock di umano ng Coinbase ang Clarity Act, okay? Coinbase officially sent letter to SEC demanding no approval to tokenize stocks, pushing a financial super app. Kumbaga, pinupush kasi ito ng Coinbase maging super app sila, parang X. Coinbase just sent an official letter to the SEC Crypto Task Force demanding the third-party tokenization of stocks should not require issuers' approval. Ano ba yung ito? Brian Armstrong wants the Coinbase a one platform for everything. Payments, crypto trading, stablecoin yield, and now stocks. Sabi niya rito, no? You can hold stocks on-chain, trade 24/7, swap into crypto instantly, earn yield. All inside Coinbase. Ayun yung gusto ng Coinbase. And this is, ito na yung pinamalapit dyan. And this is exactly why Coinbase and Brian Armstrong were blocking the Clarity Act, which suppress some of those points. If regulators, ito na nga yun, kumbaga marirestrict yung stablecoin yield. Kapag pumasa yung Clarity Act, gusto nila yun limit tokenization model. So, ayun din, marirestrict din yun. Ayan. Require issuer approval. So, ayan. It breaks the entire super app model Coinbase is building. So, maapektuhan yung gustong i-build ni Brian Armstrong, no, na super app kapag napasa yung Clarity Act. Kaya pala, hinuhold niya rin o binablock niya yung Clarity Act. Ayun yung sabi rito, hindi ako nagsabi niya na, mga idol. Okay? Pero mga Lodi, speaking of Clarity Act, breaking news, private agreement closed na. The banks and cryptocurrency companies have finally agreed on the market structure. The stablecoin problem has been resolved, no? Ayan, the vote on the Clarity Act is expected to take place in mid-April. So nasa mid na tayo ng mid tayo kasi ang mid mga 15 16. So nasa 7 tayo ngayon. So mid tayo. The vote of Clarity Act is expected to take place in mid-April, coinciding with Evernorth listing on Nasdaq. Are we ready to for takeoff? So ayan mga Lodi. Tapos malilist na yung Evernorth, no? Yung Evernorth on Nasdaq, no? Speaking of Evernorth, asan yung Evernorth dito mga idol? Meron akong sa Evernorth. Ito ba yan, Evernorth? Ayan. Speaking of Evernorth mga idol,
Evernorth just quietly snatched up almost 0.5% of all XRP in existence. So, kumbaga mga Lodi, sabi nga dito, kung sa Bitcoin MicroStrategy, sa XRP is Evernorth, no? Of XRP is stacking hard, 473 million plus token locked in their treasury right now. This nearly half of percent of the entire supply sitting in one corporate vault, and they're just getting started while everyone else is panicking over dips. This Ripple back best is building the biggest public XRP hoard ever. Nasdaq debut is coming under XRP and Ash Go Blue. Ayan mga lods ha. So sila, grabe, nag-swoop sila ng 473 million token ng XRP mga lods. Magkano yun? Tindi nun ah. So ito muna tayo. Punta tayo kay Charles na malupit mga lods na. Nung mga nakaraan, sa mga news natin mga idol, laging ang nababasa natin, napapanood natin, isinisiraan ni Charles Hoskinson si Brad Garlinghouse, galit siya sa XRP. Ayun, no, lalo na kay Brad Garlinghouse, sinasabi niya na you pack us up, parang ganun. No? So ngayon, nag-comment si Charles Hoskinson, sabi niya, Charles Hoskinson warns his long-form content gets cut into 20 to 30 seconds clip and weaponized against him. Parang sinasabi, pinuputol-putol daw yung video niya, mga idol, para siraan siya o sinasabi na sinisiraan niya si Brad Garlinghouse. Kumbaga hindi pinapakita yung buong video. Ang sinasabi lang is yung pag nandun na sa sinisiraan na si Brad Garlinghouse. Says he's been framed as both pro and anti-Brad Garlinghouse depending on the edit. Calls it top lab, not agenda driven. Ayan mga lods ha. Kumbaga parang masyado raw over na yun, yung mga ganun. Pero dapat daw isang buong video yung panoorin, wag yung lang, nasira ako love ko yan si Brad sabi niya. Sabi niya rito mga idol Charles Hoskinson just revealed something big. The minute some other asset flip Bitcoin on market cap, Bitcoin dies. Parang sinabi ni Charles Hoskinson, kapag na-overte ka ng kahit anong coins, no, yung Bitcoin sa market cap, wala na. Mamamatay na yung Bitcoin. Ayun yung sinabi dito ni Charles Hoskinson. Natatandaan niyo ba ng 2018? XRP flip Ethereum. So, naging pangalawa yung XRP, mga lods, no? Bitcoin, Ethereum, di ba? Tas XRP. So, anong nangyari? Na-flip ng XRP yung Ethereum. So, Bitcoin, tapos XRP na, and then Ethereum. Nung 2018 yun. Di ba? Tapos, biglang inatake yung Ripple. The attacks on Ripple started immediately. Kasi nga, alam na nila, no? They knew Bitcoin was next. The suppression was never about rules. It was about survival. Ayun daw yung sinasabi dito, mga lods, no? Kung nung na-flip ng XRP yung Ethereum, alam na nila na susunod yung Bitcoin, kaya inatake na nila yung Ripple para bumagsak yung price ng XRP, no? Ngayon wala gagawa para atakihin yung Ripple or XRP dahil wala na, commodities na panalo na sa SEC hindi na security. So alam na mga lods, no, once na ma-flip na ng XRP, nako, patay tayo dyan, matindi mangyayari niyan. Pangilan na ba? Malapit na mga lods kasi kahapon na-flip na ng XRP yung BNB nung tumaas, di ba nag-pump kahapon, na-flip na, naging pang number 4 ni XRP ito kasi stablecoin, so not counted to. So kapag nangyari na na-flip ulit ng XRP yung BNB, next na niyan Ethereum. Okay? So pero malayo pa to, putyaragis yan. Tingnan niyo yung market cap sa Ethereum. Kailangan mag-triple. Pero once na mangyari yun, mga Lodi, alam na yan kung ano yung next. Okay? Sinasabi nila, hindi ako nagsasabi niyan mga idol. So, okay? So, ayan. So, punta na tayo sa news natin sa XRP na, no? So, ito, Evernorth, and then dito na tayo. Markets, spot XRP ETF the strongest in history. Sabi dito
The price of XRP is down nearly 40%, which is true, over the past year, but this hasn't been reflected in the performance of spot XRP ETF in the United States. Said products have total net inflows of more than 41 millions in 2026 so far, now holding some 1.1 of XRP market cap. Many attributes the strong performance to the loyalty and conviction of the so-called XRP army. So, matibay pa rin yung ETF kahit minsan nagda-down, no, nag-outflows, pero usually okay yan, mga idol, no. So, dito na tayo. At ito pa isa. Total XRP Ledger wallet breaks past 8.1 million. So, dumadami yung mga holders, no, sa XRP Ledger o gumagamit na XRP Ledger, no, ngayon, no. According to the Crypto Basic, the number of addresses on Ripple's XRP Ledger has surged beyond the 8.1 million mark despite disappointing performance from the token itself. No, kahit na mababa yung XRP, napakadami pa rin gumagamit ng XRP Ledger. In further notes, the retail dominance XRP holdings, something reflected in the impressive 2026 performance of the several live spot XRP ETF in the United States. So, nakakonekta pa rin yung XRP ETF. Di ba? Ito, maganda to. Mga lods. Ito yung kaya ko hinulito. Kasi talagang malalaman nyo kung ba't hindi umaangat, no, yung ating XRP. Sabi dito, ang post tungkol sa XRP ay ang mga lihim na malalaking transaksyon o yung dark pool, no, na nangyayari sa Kraken Exchange. Ito. Ang malalaking institution hedge funds ay mayayamang investor ay gumagamit ng dark pool, mga idol, para bumili ng malaking halaga ng XRP nang hindi nakikita sa regular na spot market para hindi tumaas agad ang presyo. No, ganun yung dinidiskarte nila since 2024 pa ata ginagawa na nila to. No? Sa on-chain data, kitang-kita ang record-breaking na whale accumulation, malaking pagbili mula pa, o yun nga, 2024 pa. No, kumbaga, ang dahil bumibili ng XRP, lalo na yung mga whale, pero ba't hindi naapektuhan yung price? Kasi sa dark pool sila bumibili. Kamakailan, sumabog ang trading volume ng XRP sa South Korea ng 309% at maraming XRP ang inilipat mula sa exchange patungo sa personal wallet nila. Kumbaga, tinanggal nila sa crypto exchange yung mga XRP. Senyales na long-term hold ang plano, hindi quick sell. Tama yan. Mababa ang open interest, kaya malamang na malusog at matatag ang pagtaas. Hindi madaling magpa-big crash dahil sa forced liquidation ng mga speculators. Sinasabi rin na ang presyo ay maaaring gumalaw na bago pa maipasa ang bagong batas o regulation tungkol sa crypto o yung Clarity Act siguro yan. Sa madaling salita, mga idol, may malaking pera na tahimik na nag-iipon ng XRP sa likod ng mga eksena at mukhang malapit na itong maging visible sa presyo. Kumbaga, mararamdaman na sa price, no? Kasi nung binili na yon, hindi naramdaman sa price na dapat naramdaman, kaya lang sa dark pool yung ginamit nila, mga lods. So dahil nga na nasusuppress, kumbaga malapit nang maramdaman o maging visible yung epekto na yon sa presyo mismo ng XRP. Hindi ito tulad ng dati na puno ng leverage at madaling babagsak. Mas solid daw ang setup ngayon. No? Ayun yung sinabi dito, mga idol, no? So ayun yun mga lods Kita nyo naman, mga matindi, di ba? So, solid yung news natin ngayon, mga idol. Pero ito pa rin nakaabangan natin kasi sabi nga nung sa nabasa ko, kahit ano pang galing mo mag-technical analysis, isang tweet lang ni Trump o isang kilos lang ni Trump ng matindi, maapektuhan yung market. Kaya kung, sabi nga, kaya kung magti-trade ka, sa 1 hour time frame ka lang, huwag ka sa mahaba. Sabi, ang kulit niya Grabe kasi si Trump no? Ayun, sobrang laki ng epekto ng ginagawa niya sa mundo. Okay? So, ayan. Ayan muna yung news natin, mga idol. Bawi tayo sa inyo mamayang gabi. Siyempre, yung good morning news natin Sana na-enjoy nyo Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Okay? Like lang ang video. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, syempre, check nyo check nyo rin yung mga link dyan sa baba ng description. Okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At
What's up, what's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy the House of Leather for beating your children at Kalaban. I mean, it's true. Di ba pa? Punta daw kayo dito sa House of Leather, mga idol. Bili kayo ng belt, no? Malupit yan, mga lod. Sabihin nyo yung pangalan ko dyan para magkaroon kayo ng discounts, okay? So, matindi ang belt na yan, napakatibay niyan. Kapag nasira yan, kapag hindi yan masakit, pag pinampalo nyo, tanggalin ko na yung channel ko. Okay? Papalo mo, tapos di masakit. Malupit yan. May poison damage yan, eh. So, ayan. Kita-kits, mga idol. Maraming salamat. At, babayu. Babayu. Ayun, support local products daw, sabi ni boss. Umabol pa siya. Thank you.